siya'y aking masumpungan. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, ako'y iniligtas niya sa kapahamakan. Okay, good morning at tanan mga Luzon, kung Tigluminaw. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. So this morning, meron po tayong pag-aralan about sa salita ng Panginoon. So be ready mga kapatid. While waiting, pakinggan natin ang mga awitin para sa Panginoon. Na ang buhay ay may kabanalan at ang daan patungo sa kaharian. Si Kristo lamang ang Diyos na buhay. Habang kayo naghihintay, read niyo ang Biblia, ballpen, notebook upang maisulat ninyo po ang mga salita ng Panginoon. This is Workmanship Ministry. Your preacher in Christ, Brother Rons. Salamat sa bagong buhay ko ngayon. Salamat, Panginoon, dahil ako'y kinalingan. Okay, di po natin tagalan, magsimula na po tayo dahil po ay ang oras ay ginto. No time is gold, kailangan na natin magsimula. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you so much for this day, another brand new day na binigay mo po sa amin upang po kami ay magpatuloy sa aming journey with Christ Jesus. Christ Jesus, thank you for loving us. Thank you that you saved us from the cross, na kami po ay na-redeem sa iyong pag-ibig. Kaya kami ngayon ay nagpapasalamat at gawin namin ang tama para sa iyo, Panginoon. Pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa kapwa ang masusunod sa amin. Kaya Lord, guide us by your Holy Spirit that we understand your word, God, na aming isabuhay ang iyong salita hanggang sa iyong pagdating. So Lord, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. We submit this to the Father through your Son, Jesus Christ, our Savior, with the help of the Holy Spirit, and we are covered by your precious blood and surrounded by your angels warrior. Thank you so much in this morning, in Jesus' name. Amen and amen. Wow, napakasarap ng pagpapuri ng ating pagmamahal dyan sa ating Panginoong Hesus. So, be ready always. Kaya magsimula na po tayo. Simulan na natin ang ating tinatawag na ministry in Christ Jesus. Okay, simulan na natin. So, tinatawag natin itong pag-aaral sa salita ng Diyos. So, ang introduction natin, God is calling workers into His ministry. No? Ang Panginoon ay tumatawag ng mga willing na workers for the ministry of Christ Jesus. No, ang ministry ay hindi sa atin kundi ministry ni Lord Jesus Christ. Susundin po natin ang sabi ni Lord, go make disciples, go preach the kingdom of God, and then do good para po magiging modelo, magiging good example doon sa mga tao. According to the Word of God, John 14, Matthew 5:16. No, Matthew 5:16, sinabi dyan, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So tayo mga niligtas, kailangan magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti para magiging liwanag tayo doon sa ating kapwa. Na yung mga tao na nanirahan sa kadiliman, nanirahan sa wala pang Kristo, so dapat i-share natin yung
Word of God para magkaroon sila ng paniniwala, trust in the Lord. So ngayon, sabi dito, the church cannot grow without faithful workers who are willing to serve Christ with dedication and love. So very clear, sinabi dito sa screen na kailangan natin ng faithful workers. Okay, so ito ang pamagat ng ating topic for today about workers in Christ ministry. At least malaman natin kung paano tayo join, no, maging part sa ministry ni Christ na tayo ay na belong sa plans and will of God. Na yung ministry ni Christ kasama tayo. So sa dinami-daming tao, billions dito sa mundo, isa ka lang na pinili ng Panginoon to part His ministry. Okay, so now, simulan na natin. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:58, faithful servants in God's kingdom. No? So sinabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord. So kung ikaw isang worker ni Lord Jesus Christ, kailangan always give yourself fully to the work of the Lord. So dapat ganun ang ating isabuhay, ating ilagay sa ating puso na ibigay natin fully to the Lord kapag tayo ay part ng kanyang calling, kanyang ministry. Okay, now, so simulan na natin. In every ministry, God uses, number 1, pastors. Pangalawa, evangelists. Number 3, teachers. 4, worship leaders. 5, youth leaders. 6, prayer warriors. 7, ushers. And the last one, volunteers. So ito ang mga ministry of Christ, mga worker of Christ. So nandyan po tayo, part of mga servant in Christ Jesus. So tayo ay magsiserve sa Panginoon, sa ating kapwa, sa ating trabaho, sa ating negosyo, kung saan pa tayo nilagay na ministry, give fully to the Lord. Okay, now, every worker has a purpose in the kingdom of God. Ministry is not just a position, it is service unto the Lord. So, this is not a position na magiging mataas yung grado ko, mataas yung position ko, mas magaling ako sa Kanya. So, dito sa ministry ni Christ, we are equal. Walang mataas, walang mababa. We are brothers and sisters in the Lord. No, sinabi dito, it is service unto the Lord. Service ito, no? Tayo ay magka-unite dito, magtulong-tulong tayo dito, mag-comforting others tayo, tapos encourage each other. So, dapat ganun ang gawin natin sa ating ministry na ang founder ay walang iba, Lord Jesus Christ. Okay, so now, number 1, bilang worker in Christ ministry, sabi dito ang number 1, Christ calls workers into ministry. According to 9:37-38 ng Matthew, the harvest is plentiful, but the workers are few. There are many people who need. So, ready na yung harvest, but the problem, wala yung mga harvester. Kulang. Kaya, ang purpose po ng harvester, para po yung mga tao na hindi pa alam sino si Lord Jesus, hindi pa sila naligtas, hindi pa believers in Christ, so need nila na
Number one dyan, sinabi, salvation. Pangalawa, encouragement. Number three, prayer. Ipagdasal po natin sila. At yung pang-apat, ito yung the Great Commission. Go make disciples. Preach the gospel. Preach the kingdom of God. Tapos malaman nila na may kaharian ng Diyos na inihanda ang Panginoon na ating tirahan doon sa kalangitan. No? John 14:2, sabi ni Lord, maghanda ako ng titirhan nyo doon sa langit at ako ay babalik, kukunin ko kayo. Kaya ito ang kailangan ni Lord na mga worker. Christ calls workers into ministry. Ang purpose niyan for salvation, encouragement, prayer, and discipleship. So, God is searching for willing workers. Kailangan yung willing talaga magpagamit sa Panginoon. No? So, pangit naman yung para kang tinutulak, para kang pinipressure. Dapat from the heart na willing ka. This is for the glory of God. This is, I give fully to the Lord na itong service na gagawin ko. We are servants of God. Okay? Now, example, Isaiah answered God's call. Sabi niya, here I am, send me. No? Grabe, ang ganda ng sabi ni Isaiah kay Lord. Na Lord, nandito po ako, ipadala mo ako. So, willing talaga si Isaiah. Ang lesson doon, ministry begins with a calling. God uses willing hearts. Every believer can serve. So, dapat ganon tayo. Mga believers, pwede tayo mag-serve sa Panginoon at sa ating kapwa bilang magkapatid. Sabi ni Lord, pantay-pantay ang natin sa pagtingin sa tao. Mahirap man siya umayaman dahil tayo ay magkapatid. We are the same, the Creator. No, sabi sa Genesis 1:26, let us make man like our image. So, may ibig sabihin, magkapatid, magkapareha tayo ng imahe ng Diyos. Kaya wala tayong lamangan. Dapat equal tayo. Bakit siya mayaman? Dahil sumisipag. Bakit siya nagiging mahirap? Dahil siya ay tamad. So sa totoo lang, we are equal. So, depende na yan sa ating ginagawa sa mundo. So nasa iyo na yan ang pagpili kung gusto mo maging mahirap o gusto mo maging mayaman. But we are the same. We have one Creator, the Lord God the Father. Okay? Now, application. Do not wait to become perfect before serving God. God equips those who are willing. O, di ba? Kung willing ka, tuturuan ka ni Lord, i-equips ka niya. No, ititrain ka niya. Ilagay ka diyan sa sinasabing parang on-the-job training. No? Ititrain ka hanggang magiging equipped na willing to serve the Lord and people. Okay? Number 2. Workers in Christ must be faithful. Okay, kailangan faithful. According to 1 Corinthians 4:2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. God values faithfulness more than popularity or talent. So, kailangan talaga maging faithful yung worker ni Christ Jesus. So now, a faithful worker shows commitment. So dapat committed. Serve consistently. Hindi yung magtampo. Hindi yung susuko. Hindi yung aatras na. Dapat consistently. Tuloy-tuloy. Then obeys God. Sumusunod sa Panginoon. Hindi sumusunod sa isipan mo lang. Dapat kung ano sabi ng Biblia, ano ang discernment, ano sabi ng Holy Spirit, dapat susundin natin. Remains loyal during difficulties. So, ibig sabihin, whatever it takes, serve the Lord heartily. Give fully to the Lord yung ginagawa natin sa pag-serve sa Panginoon. No? So, remains loyal during difficulties.
time. Kasi maraming pagsubok talaga kapag pumasok ka sa ministry. Daming persecution, daming mga criticism, maraming mga opposition. No? So, dapat in time of difficulties, be strong in the Lord. Remains loyal. Ginagawa ko ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Di ba? At least, naka-rooted in Christ ang ginagawa natin sa mundo. Okay, example, Paul, the apostle, remained faithful despite persecution and suffering. O, di ba? Napakaganda ang ginawa ni Paul. Kahit marami ng mga suffering at persecution, ang ginawa, remain faithful. Application, God honors workers who continue serving even when ministry becomes difficult. O, di ba? Kailangan honor tayo sa Panginoon, continue tayo sa pag-serve sa ministry para makita you are remain faithful to the Lord in times of difficulties. Okay, number 3. So, dapat ang workers must serve with humility. O yan, kailangan talaga yan. Ito ang gusto ng Panginoon. Isang worker, kailangan humbleness. No? Mayroon siyang pakumbaba. So, hindi siya pumapatol kung sino yung mga kumakalaban sa kanya. Parang sinasabi natin na, Lord, ikaw ang aking shepherd. Ikaw ang aking refuge. Kaya hindi ako dapat matakot. Lagi akong aasa sa iyo, Panginoon. Magpakumbaba lang ako, hindi ako papatol. No? So, ibig sabihin, ang worker dapat humble, may humility sa puso. No? Sabi dito, Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. So, ibig sabihin na hindi yung ako ang magaling, dahil ako ay mas mataas, kailangan mag-serve kayo sa akin. Iba ang humility. Ikaw ang magsiserve sa kanila. So, bilang pastor, ipakita mo na ikaw ay good shepherd. Kung ikaw naman isang worship leader, dapat ipakita mo na binigay mo ang pinaka-the best para sa Panginoon. Na lahat ng team sa worship team nagka-unite, nagka-tune up, nagkapariha ang lalayunin na ibigay ang pinaka-the best for the Lord. Hindi yung tayo ang ma-lift up, tayo ang magiging position, ang magiging sikat, mali yun. Dapat yung worship para sa Panginoon. At ikaw naman dyan na-assign sa ushers, so gawin mo na ikaw ay mag-welcome ng mga kapwa natin na brothers and sisters in Christ, or may bago, ikaw yung taga-welcome. O kaya sa kahit sa offering, mag-assist. O kung nandiyan ka naman sa church, help pastor, help elders, nga dapat magka-unite lahat dyan. Without murmuring. Without yung luuran sa Bisaya pa. No, madaling magtampo. Dapat alisin yung spirit of tampo-tampo dahil walang silbi yan. At lalo na yung pride, kailangan tanggalin yan. Kasi yan ang magagawa ng division sa church at saka panggulo. No, kasi mahirap na ang pride kasi yan ang gawain ni Lucifer. Gusto siya magiging overpower sa nilagay ng Diyos dyan. So, makatakot yan na gawain. We serve faithfully, we serve fully to the service of God. So, dapat yan tayo. Okay, sabi dito, Jesus Christ is the greatest example of servant leadership. O, di ba? So, ang gawin natin, act like Christ. Jesus Christ, sundin natin ang ginagawa niya. So, ibig sabihin, we are good followers in Christ Jesus. Sa ministry naman, it is not about recognition or titles. It is about serving people with love, not competing others o underestimate others. Napangit yung ganun. Dapat sa ministry, hindi recognition ang habol natin, position or titles. Ang habol natin to serve God, serve people. Yan po ang
tunay na mga real, genuine na mga workers in Christ Jesus. So pwede mong, Lord, thank you so much. Isa ako na pinili mo. Na lalo na ngayon, nagkagulo-gulo na ang mundo. Kailangan ng mga harvester, fishers of men, Christ preacher, no? To help laganap the gospel, the Bible, and the kingdom. Preach natin na may kingdom na inihanda si Lord. Sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. So gawin natin ang tama. Yung mga kailangan mo, i-favor ni Lord sa'yo. Ibibigay niya yung mga more great things to come. Sabi ni Lord, all these things shall be added unto you if you seek first the kingdom. Gawin mo ang tama. Okay? Now, bilang humble workers, do not seek glory for himself. Oh, yan nga ang makatakot. Ang iba ay, dahil ako ay magaling. Pag wala ako dyan sa ministry, ma-down yung ministry. Gawain ni Satan yan. So dapat, give glory to the Lord. Yan dapat, ibigay kay Lord lahat ang kapurihan. Pangalawa, work together peacefully. Nagka-unite tayo dyan, walang gulo, walang away, masaya tayong lahat dahil tayo ay nagka-unite. Number 3, serve with compassion. Dapat ganun. Bigay natin, Lord, para sa iyo ito, Lord. Lord, gamitin mo ako, give me wisdom, knowledge, and understanding na kami po ay magkaisa na pupunta sa iyong kaharian. Kaya while dito kami sa ministry, with compassion. Wow. Give honor to God. Yan. Dapat magsimula pa lang, honor na. So, pray first, asking forgiveness, asking guidance, and then after that, give glory, give thanksgiving to the Lord. Yan ang tinatawag na honoring God. Kailangan ibigay mo sa Panginoon ang pagpapasalamat sa kanyang ginagawa araw-araw. So, natawag kang honoring God. Nag-honor po tayo sa Panginoong Hesus. Warning. So, ito, may warning din, no? Akala mo sa ministry, walang warning, ha? Baka gawin mo ng kibangers dyan sa ministry. Baka magtugtugan ng dyan ng mga sanlibutan na awitin. Iba yan. Wala yan. Hindi yan pwede dyan magtugtog ng mga sanlibutan na tugtugin. So, kailangan iwas tayo dyan. This is spiritual. Worship in spirit and in truth. No? Kailangan talaga ibigay yung galing sa puso, spirit to spirit, mind to mind, to worship the Lord. Holy of Holies. Because we worship the King of Kings and the Lord of Lords. So number 1, sinabi dito, may warning, pride can damage ministry. Yan ang makatakot sa isang tao na may pride. Siya lang ang magaling. Dahil sa akin, parang ganun ba? Ako ang pinaka-the best. Ako ang pinaka-importante dyan. Grabe yung feeling, no? But, X yan sa Panginoon. Warning yan. Hindi ka pwede dito. Bawal yung pride dito sa ministry. Pangalawa, division in church. Ikaw ang dahilan nag-division ng church. Nag-overpower ka sa pastor. Dahil ang tingin mo, maraming pera dito, ako ang magtagapamahala ng pera. Mali yun. Mali. Kung saan ka nilagay ng ministry, huwag ka makialam sa iba. Dahil lahat tayo ay may pananagutan sa Panginoon. Ang gawin natin, serve fully to the Lord, serve faithfully to the Lord. Dapat ganun tayo. Okay? Application. Serve faithfully even when nobody notices your work. So, ibig sabihin, kahit walang nakatingin, gawin mo para kay Lord. Kung sa trabaho pa yan, kahit wala yung amo mo, nagtrabaho ka pa rin. Hindi parang sip-sip, hindi yung parang crab mentality. Pwede mong mawalan ng trabaho yung isa para ikaw ay aangat na posisyon. So sa Bisaya pa yan, sip-sip na trabahante. No, mapanlamang, manluluko. No, hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa.
Hindi niya alam yung kapwa na siniraan niya, may pamilya yon na grab mentality mo para mapalitan mo ng posisyon. Ikaw na ang magiging manager. Siya ay matanggal dahil ginagawan mo ng salita na hindi naman niya ginawa. Yan ang makatakot. Si Lord ang kalaban mo. Makatakot yan. Kaya, love your neighbor as you love yourself. So sa ministry, we must united. We must helping others para tayo ay magkaisa for the glory of God. Wow, ganda ng topic natin about the workers in Christ. Pangapat, workers in ministry must work together. Dapat work together. Hindi yung mas magaling ako mag-explain ng Bible na yan. Ako ang pinaka-the best kasi gawin ko ng ikot-ikot yung pag-preach. Dapat ako ang masunod. Padaplin ka dyan, tabi ka lang dyan, pastor. Ako nang bahala dito. Pangit yan. Tapos may sarili kang kaalaman. Yung kaalaman ng pastor, papalitan mo dahil ang sayo ang masunod. Iyari ka dyan. Makatakot yan. Dahil ang pastor, nilagay ni Lord to give knowledge, give understanding, to preach the gospel, to sheep the sheep. Muna dyan, no? Shepherd, ang pastor. Siya po ang mag-alaga. Pwede ka tumulong sa pastor. Pastor, ako na dito sa young people. Pastor, ako na dito sa men's. Pastor, ako na dyan sa music team. Pastor, ako na dito sa mga bata. Di ba tinulungan mo, pastor? Hindi yun, pastor, ako dyan. Papalitan mo yung pastor. Mali yun. Dapat, we must working together. Sabi ni Lord sa Romans 6:28, for we know that all things work together for good to those who love God. Kailangan working together. Hindi kung, palabuan ay another ba? O maglamangan another. So, pangit ang ganyang ugali. So, we must love one another, dili palabuan ay another. So, kung love one another, meaning, nandyan si Lord. Kasama natin si Lord. Dahil gusto ni Lord, lahat ay maligtas. Hindi yung ikaw lang ang maligtas. Maiwan mo yung kasama mo. That is called self-righteousness. Self-centered. Dapat, we are Christ-centered. So, sabi sa Romans 12:4-5, we do many form one body in Christ. The church is like a body with many parts. Di ba? Kung tinawag ka na pastor, dyan ka, magpastor ka. Tinawag ka worship leader, dyan ka. Alagaan mo mabuti bilang worship leader. Magiging modelo ka dyan. Magiging good example ka dyan. Ang problema, tamad-tamad ka dyan. Wala. Pwede ka tanggalin ni Lord dahil hindi ka fully committed. Hindi ka, ang yung commitment mo, 50% lang. So ayaw ni Lord nung ganun. Dapat yung fully mainit ka talaga magsiserve ni Lord. Kapag lukewarm ka, delikado ka dyan. Madali si Satan papasok dyan. Kasi si Satan naghintay lang kung saan ang weaknesses mo. Dyan sa papasok, delikado ka dyan. Kaya kailangan be still faithful to the Lord. Be still faithful until the end. Dapat yan ang ating gagawin. In times of difficulties, be faithful. Tuloy, consistently talaga. Okay? Now, every worker is important. Yan ang lahat tayo importante. Hindi yung ikaw lang ang importante. Alis ako dito kasi ganito ang mangyayari niyan. Babagsak yung ministry. Napangit yung motives. Dapat, importante ako. Kailangan hindi ako mawala dito kasi kawawa naman na mawalan sila ng kasama. So, mapilay talaga sa totoo lang. So, importante ka sa ministry ni Christ. Hindi rin pwede na siya ay mawala. Siya importante rin. Mahirap naman walang mag-drums. Mahirap naman walang mag-gitara. Mahirap naman walang mag-backup. Lalo na kung wala yung pastor na wala na mag-preach. Ikaw na ang mag-worship leader. Ikaw pa mag-preach. Hindi na ganun. Wala nang working together. So, kailangan every worker is important. Dapat walang mawala kahit isa. Hindi tayo papayag na may isa na mawala.
Yan ang ugali ni Christ Jesus, helping others up para may unity. So dyan magpo-flow yung Holy Spirit, dyan magpo-flow yung anointing, dyan magpo-flow yung presence of God. Kaya mag-move yung area. We feel the presence of the Lord, tapos nag-worship tayo doon sa harap ng kanyang trono. Wow! Masisiyahan si Lord sa atin. Biruin no, nag-i-smile si Lord dahil nag-worship tayo united. Wow! Sarap talaga. I really feel the presence of God. While nag-preach ako ngayon, napipil ko yung presensya ni Lord. Yan dapat sa music team may unity. No? Walang overpower dyan. Lahat tayo importante, lahat tayo equal. Working together for the Lord. Working together to those who love the Lord. Dapat ganun. Wow, dami tayong natutunan. Okay. Some preach, some teach, some sing, some pray, some help behind the scenes, but all are valuable in God's kingdom. Ginawa natin ito for the kingdom of God. Sabi ni Lord sa prayer, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, papuntang langit. No? Kung ano ginawa mo dito sa mundo, ginawa mo na rin doon. Para tayo dito na aspirant, nagde-training tayo. Kasi doon, worship ang gusto ni Lord. Ginawa tayo to worship God. Spirit and in truth. So, may kanya-kanya tayong gifts. Mag-preach ka, mag-teach ka, magkanta ka, mag-pray ka, magtulong ka sa ministry. So, lahat yan ay may purpose. There is valuable in God's kingdom. Wow! Kaya lagi tayong humble, baba tayo upang tayo itaas ni Lord Jesus Christ. Now, lessons. Ministry requires unity. Dapat mag-unite tayo, hindi yung piyabag man to siya mo kanta. Uy, unsa man to mo gitara man di man kabalo. Uy, unsa man tong nagwali nga maayo pa mo sa yaha. Agoy, pangit isuon. So dapat hindi ganun. Requires unity. Kung hindi siya marunong, turuan natin. Yan ang totoo, nagka-unite tayo, magtulungan tayo. Kaya tayo dadami dahil nagtulungan tayo. Hindi yung magtampo. Iwasan yan. Okay? We need one another, helping each other, and comforting each other. Kailangan mag-help tayo, sino yung may need, tulungan natin, saka i-comfort natin dahil hindi natin alam, mayroon din siyang mga problema. So, ang gagawin natin, tulungan ang bawat isa. Application, do not compare your ministry with others. Yan na nga. Karamihan kasi yung iba, mas magaling yun sa kabilang simbahan. Kailangan ganun tayo. Ay, naku. Iba yung sa atin, iba naman doon. Kasi iba naman ang kalagayan dito. Doon, matagal na sila doon. Dito, bago pa tayo. Hindi pwede na ang turo na doon, ituturo rin dito. Iba tayo dito. With the help of the Holy Spirit, with the help of the guidance from the Father through His Son, Jesus Christ. Kaya nga tayo na ginagawang 1 week, mag-aralan yung salita ng Diyos. Ito, Lord, ito bang ipipreach ko ngayong Sunday? Lord, tulungan mo ako. Ngayon, may nag-ibang nagsabi, ito dapat ang mangyari. Na nasira na yung devotion mo sa Panginoon. Yung ginawa mong preaching o sermon, nasira. Dahil nakinig ka sa iba. Hindi dapat ganun. Ito ang sabi. Do not compare your ministry with others. Huwag kang gaya-gaya. Kung ano ang nasa heart mo, ano ang sabi ni Lord, sundin mo. Hindi yung sundin mo yung iba. Wala. Maano yan, ma-disalign. Yung purpose ni Lord. Parang sinabi ni Lord, Jonah, punta ka doon sa Ninibe. May nag-iba naman nag-utos. Hindi, huwag ka sa Ninibe, doon ka sa Agora. Yan ang mangyayari. Wala na. Sinusundin mo, si Lord o yung tao? Dapat si Lord. Okay.
Kasi may ano tayo, kaya nga wini-wake up tayo ni Lord umaga. O Ronnie, mag-aral ka na, magbasa ka na, mag-live ka na doon, mag-worship ka na. O may ano, puntahan kayo doon sa ospital. O may iko-comfort kayo na tao. Dapat ganun. O Ronnie, yung negosyo mo doon, o pinabayaan mo na. Di ba? Dapat masunod tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. So, dito sa application pangalawa, serve faithfully in the place God assigned to you. Yan ang pinakamaganda. Kung saan ka nilagay ng ministry, pag-ingatan mo yan. Pag faithful ka dyan, kung nasa projector ka, alagaan mo yan. Ingatan mo yan dahil dyan ka nilagay. Worship leader ka, kailangan mag-aral ka ng mga kanta, mag-aral ka ng mga chords o paano maipaganda yan para kay Lord. Ikaw, drummers, kailangan pag-ingatan mo, kailangan makuha mo yung tono. At kayo naman backup singer, huwag kayong mataas pa kayo sa worship leader. Na mawala na yung boses ng worship leader dahil mas mataas ang boses nyo, backup. Kaya nga may backup kasi pag minsan ang worship leader, short yung pag-awit niya, may backup. Tapos yung boses ng worship leader, isa lang, kailangan may maraming backup para gumanda doon sa tainga ng Panginoon. Dapat ganun, hindi yung mas mataas ako para marinig ako ng tao. Mali yun. Dapat mayroong tuning, yung parang magkaisa, para mga angels na aawit doon sa Panginoon. Dahil si Lord dito nakatingin sa heart, hindi yung, mas magaling ako magkanta. Dapat hindi gano'n. No, so, serve faithfully in the place God assigned to you. Kasi lahat tayo ay may accountable sa Panginoon after sa ating journey dito. But iniingatan mo, mas maganda. Sabi ni Lord, if you love me, keep my commandments. So, alagaan natin. Do not comparing others, do not competing others. Mas magaling ako sa kanya. Nako, iwas na yan, pride yan. Okay, ang ganda ng lesson natin ba? Number 5, workers in Christ will receive a reward. Wow, may reward pala, Lord. Wow, napakasarap. So, hindi masasayang ang serbisyo mo sa Panginoon at sa iyong kapwa. Galatians 6:9 ang sabi dito, let us not become weary in doing good. Sometimes ministry can be tiring. Pagod naman ako, Lord. Gusto ko na mag-surrender, Lord. Ayoko na, Lord. Parang pinagalitan ako ng pastor. Naku, huwag mong isipin yan, kapatid. Ang pastor din, mapagalitan ni Lord. Lahat tayo ay may mga puso. Lahat tayo ay may ginagawa. Kailangan tayo ay magka-unite. Kailangan comforting others. Gawin natin ang tama kasi walang makakatalo sa tama. Walang makakatalo sa truth. Kaya nga yung iba, tinitwist yung truth, binabaliktad. Sabi sa Romans 1:25, worship the Creator, not the creation. Yan ang ginawa ng iba. Ang creation ang wino-worship na dapat the Creator. So, laging tandaan, mayroong Creator. God the Father, through His Son, Jesus Christ, because Jesus is the image of the invisible God. Colossians 1:15. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is the yesterday, today, and forever. And Jesus is the true God, and He is eternal life. Kaya, Jesus tayo papasok. He is the door. Kaya pasok ka na dyan. Okay? So, gawin natin tama because we are God's workmanship to do good works. After tayo na saved, tuloy yung Ephesians 2:10. We are God's workmanship. We are workers in Christ. So, ang topic natin, ang mga workers will receive reward. Wow, makatanggap tayo ng reward. Napakaganda. Workers may experience. No? May mga experience yung mga workers. Hindi yan nga, napakaganda palang magiging workers ni Christ. Paglabas mo pa lang, may persecution na. Di ba?
So yan ang tandaan. Sa workers may experience discouragement, criticism, sacrifice. Kailangan mong mag-sacrifice. Lalo na yun, doon may na-hospital doon. Kailangan natin puntahan, mag-worship tayo doon, mag-pray tayo doon. Di ba? Kailangan sacrifice. Hanap tayo ng paggasolina, hanap tayo ng pagkain natin doon. So, ibig sabihin, merong sacrifice. Spiritual battles na ang papasukan mo doon ay baka dating witchcraft, baka dating masama na pagpasok mo doon, kung wala kang kabiring, naku, lilipat sa iyo yung spirit. O kung may lahing wakwak yun, lilipat sa iyo, impas ka dyan na dapat covered by the precious blood. Bago ka pupunta doon, mag-pray ka sa bahay mo, Lord, covered me by your precious blood. Samahan mo ako, Panginoon, na ikaw po ang manguna with your angels warrior. Biruin mo yan. Dapat covering bago ka pupunta doon. Para kasama mo si Lord, kasama mo mga angels warrior. Covered by the precious blood of Jesus. And sealed and filled by the Holy Spirit. And surrounded by the glory of God. Wow! Pagkasarap. Dapat ganun ang workers ni Christ. Pakumbaba lang tayo. Ginawa natin ito for the Lord. Walang retirement dito, kapatid. Walang retirement. Hindi nila alam na yung mga preacher, walang sahod yan. Yan ang tandaan, walang sweldo. Kasi mga tent maker yung iba. Nagtatrabaho, yung sweldo nila, kita nila, itutulong nila sa Panginoon. That is the very best number one investment to the Lord. Yung tumutulong ka sa ministry ni Lord. Hindi man ministry ni pastor yan. Hindi man ministry ni elders yan. Hindi yan ministry ni worship leader. Ministry ni Christ. Yan ang tandaan. Kasi yung iba magkamali, atin yung ministry, atin yung simbahan. Mali, kapatid. Dapat binibuild ni Christ yan. This is Christ's ministry. Kaya nga si Lord babalik to fulfill the law of Moses. Kaya hindi pwede mawala yung law ni Moses. Old Testament. May narinig ako, tanggalin na daw yung Old Testament. Yari ka dyan. Matthew 5:17, hindi pwede bawasan yung Biblia. Isang kudlit, isang tuldok, hindi pwede bawasan. May konsekwensyan, may tunglo yan, process. Matatanggap yung tao. Hindi pwede tanggalin ang Old Testament. Babalik si Christ to fulfill the law of Moses. So, kumplito yan. Law and grace, i-fulfill ni Christ. Kaya nga siya babalik parating siya. So, kung itanggalin natin, hindi na matutupad yung pagbabalik ni Christ. So, magiging sinungaling yung John 14:2. Sabi ni Christ, maghanda ako ng titirhan nyo doon, dahil ito ay totoo, kaya sinabi ko sa inyo, ako ay babalik, kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon rin kayo. Paradise, kingdom of God. We are belongs to the family of God. We are children, we are daughter, we are sons of God. Kaya yan ang ilagay natin sa puso. We are sons of God. Paano magiging daughter, sons of God, magiging children of God? Basahin mo yung Galatians 3:26-27. We are children of God through faith and baptism. Napakasarap. You are nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang pinaka-importante, yung pangalan mo na sa aklat ng buhay. So, spiritual battles, kailangan yan. Pray talaga. Sabi diyan sa Psalm 91, lumapit ka, pakumbaba ka doon sa Panginoon. Siya ay tutulong sa iyo. Iiwas ka sa calamities o sa lahat-latang ibang klaseng mga gawang masasama. Kailangan talaga tayong magiging matatag. Wow! So ito sabi, but God sees every faithful act of service. Kailangan faithful ang mga workers in Christ in time of service to the Lord. Sabi ang promise naman ito. Wow! Hindi ka masasayang. Hindi yung parang
baliwala lang ang mangyari kapag ikaw ay belong sa ministry ni Christ. Sabi ni Christ, your labor in the Lord is never wasted. Wow, never wasted. Hindi masasayang. May reward yan, kaya paggamit na. Join us sa workmanship in Christ. Carmen, no, doon tayo magtulungan. Dahil ang purpose nito for eternal life. For the kingdom of God. To become family of God. Yan ang purpose ng workmanship in Christ. Set free from sin for holiness to eternity in Christ Jesus. Kaya join us here. You are welcome. Come, join us. Mag-worship tayo, spirit and in truth, to the Lord. May hope tayo kay Lord for eternal life. Wow. Application. Keep serving, praying, teaching, and loving people because God will reward faithful workers. Ayos. Napakaganda. Mag-reward talaga si Lord sa mga faithful workers. Now, conclusion. Workers in Christ are important in the ministry. God is looking for workers who are si Jesus, ang ating Panginoon, nakatingin sa mga faithful workers, humble workers, obedient workers, united workers, and the last one, committed to serving the Lord na worker. Wow! Dapat mga workers, kailangan faithful, humble, obedient, united, committed to serving the Lord. So, meron tayong mga references. The work of God continues through willing servants. So, continue tayo sa pagtrabaho. Sino yung willing magtrabaho para kay Lord? Ephesians 2:10 in the King James Version, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So ito yung sinabi diyan sa Ephesians 2:8, we are saved by His grace through faith. Hindi natin ito gawa. Gawa ito ni Lord. So tayo ay na-save, so ang 10 kailangan maipagpatuloy. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So ibig sabihin, tayo ay mga naligtas na, gawin na natin ang tama. Hindi tayo babalik sa paggawa ng masama. So ibig sabihin, ipapako ulit si Christ? Hindi na. Babalik si Christ to judge. Kung anong ginawa mo, eternal punishment kapag masama. Kung ang ginawa mo ay kabutihan, eternal life ang makukuha natin. Yan ang totoo, to make it clear. Okay? Another, sinabi niya dito, I have been young and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So ibig sabihin, matanda na siya, wala siyang nakita na matuwid, ay pinabayaan ng Diyos. At saka yung mga anak niya nakikilimos doon kahit saan. Hindi totoo yan kapag ikaw ay mabuting tao. Psalm 37:25. Another, Romans 6:22. Ito na, kung ikaw ay set free from sin and become servants to God, you have pure fruit unto holiness and the end, everlasting life. Yan ang maganda. Hindi na tayo patuloy sa masama dahil na-save na tayo. Dito na tayo mag-response because we are redeemed by Christ Jesus. Tayo ay kinuha doon sa kulungan. Parang isang ginto na isang la doon sa pawn shop. Ni-redeem tayo ni Jesus para tayo ay magamit. We are chosen treasure of God. Yan ang totoo. Excuse me. Okay? Now, closing challenge. Are you, ask yourself, sabi dito number 1, am I serving faithfully in God's ministry? Ikaw makasagot niya. I am using my gifts for God's glory? Ikaw pa rin ang makasagot niya.
Am I serving with humility and love? Ganon din. I am willing to continue even during challenge. Dapat continue tayo. Excuse. God can use every willing worker for His kingdom. Now, hanap tayo ng mga references. Sa King James Version, to become a faithful servant, His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." So tayo ay workers in Christ, ministry in Christ, dapat tayo ay tawagin ding faithful servant. So serve the Lord, serve people. Dapat ganun tayo. So bilang faithful servant, I thank Christ Jesus our Lord who has strengthened me, that He considered me faithful and appointed me to service. Wow, di ba? Si Lord ang nag-appoint. Kaya serve faithfully, serve fully the service of God. Now, Revelation 3:21, to the one who overcomes, I will grant the right to sit with me on my throne, just as I overcome and sat down with my Father on His throne. Grabe! Na-overcomes natin. Now, si Lord sabi niya, pwede ka makaupo sa aking trono. Bibigyan kita ng chance makaupo sa aking trono. Grabe ka-humble ang ating Panginoon. Grabe ka-giver ang ating Panginoon. Ipaupo ka niya sa kanyang trono. Biruin ka niyan. So, ibig sabihin, grabe ka-loving God, si Lord Jesus Christ. Iniisip niya, you are my best friend. Grabe si Lord. Thank you, Lord Jesus. Kaya, magpasuod na sa Panginoon, no? Lalapit na sa Panginoon. Gawin natin pinaka-best friend, pinaka-the best na Panginoon sa ating buhay. Walang iba, Lord Jesus Christ. I really, the presence of God. I really feel the presence of God. Lord, thank you so much for the wisdom na binigay mo sa amin. Thank you for understanding na ikaw po ay nagabay sa amin. Lord, sinabi ko ito, hindi po kami nagpapasikat dito, kundi ikaw po ang aming i-lift up, ipasikat sa buong mundo that there is Christ Jesus na babalik. Lord, thank you so much. So become faithful servant, kailangan natin na ma-overcomes yung mga gawa ng masama. Another cross references. His master replied, "You wicked servant, I will judge you by your own words. So you know that I am a harsh man, withdrawing what I did not deposit and reaping what I did not sow." So ito yung mga tamad na servant. Pwede ka tanggalin sa ministry. Pwede ka mawala sa ministry dahil ikaw ay wicked servant. Yan ang makatakot. Pwede yan mawala lahat sa iyo dahil hindi ka faithful sa gi-assign na ministry ni Lord sa iyo. Kaya si Lord ay tanggapin niya kung ikaw ay humingi ng tawad, magpakumbaba, like David, no, nakasala sa kay Bathsheba. Sabi niya, "Lord, forgive me, renew a right spirit within me." Hingi tayo ng tawad, kaya nga be humble eh. We are under training in righteousness. Yan po ang purpose ng Biblia, to train us for worthy to the Lord. Okay? 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive his due for the things done in the body, whether good or bad." So, makatanggap tayo kung anong ginawa natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kung maggawa ka ng masama, eternal punishment. Gawa ka ng mabuti, eternal life ang ating punta. Kaya, ito, kailangan. Another cross references. "So then, each of us will give an account of himself to God." So kung nagtamad-tamad ka, hindi ka faithful, haharap ka sa Panginoon, giving accountable. No? We have accountable to God. Lord, sorry po. Iiyak ka talaga sa Panginoon kapag ipakita na yung ginawa mo sa mundo. Matampuhin ka na
worker? Comparing others ka na worker? Mas magaling ako na worker? Nako. Oh? So then each of us will give an account of himself to God. Bibigay tayo ng report. Ipakita ni Lord ang ginawa mo sa mundo. Kaya makatakot yung tamad na servant. Psalm 16:11, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Ito na yung sinabi ni Lord Jesus Christ, enter into the joy of your master. So you have made known to me. Wow! Alam mo na si Lord at yung path of life, you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Ito na yung mga tao na nagpatuloy. John 15:11, I have told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. Ito na. Kasi doon, puro nakasiyahan. Wala nang problema, wala nang iyakan doon. Joyfulness na nandoon. Wow! Kaya ito yung mga faithful servant. Join to the house of the Father. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you unblemished in his glorious presence with great joy. Grabe! Lord, thank you so much. Kaya nga ibig sabihin niyan, sabi ni Lord, be still in the Lord always. Be faithful in the Lord always. Be silent. Ako ang mag-fight para sa iyo. Kapag may umaway sa iyo. Biruin mo yan. Grabe si Lord. Hindi niya pababayaan tayo. Kaya this is the right time. Tinatawag ka ni Lord. Join us. Workmanship in Christ. Diyan sa Carmen. Mag-usap tayo. With us working together for the Lord. Yung mga taong nagmamahal sa Panginoon, join us. Magpagamit tayo. Ano pa? So ito na. Pinaka-end, no? Kailangan natin magdasal. Kung saan ka man ngayon sa mundo, nandyan ka ba dyan sa abroad, o nandyan ka ba sa Luzon, Visayas at Mindanao? So let us pray to the Lord. Lord, thank you for calling us to work in your ministry. Strengthen every pastor, leaders, elders, workers, worship leaders, ushers, tambourine dancers, volunteers, helpers, givers, and servants in the church. Help us remain faithful, humble, and committed to your work. Fill us with love and unity as we serve your people. May our labor bring glory to your name. In Jesus' name, Amen. Wow! Ngunit tumatahak sa maling landas. Okay, God bless! Si Kristo lang ang buhay, si Kristo lang ang daan. Siya ang katotohanan,